Ito nga pala yung Tecno Camon 40 Pro 5G at ito yung pag-uusapan natin. Ginamit ko muna to ng mahigit 2 weeks bago ko ginawa ng video para ma-share ko sa inyo yung experience ko pati na rin yung opinion ko tungkol sa phone na to. Para kung sakali man na pinag-iisipan nyo rin na bumili ng Camon 40 Pro 5G, magka-idea rin kayo sa kung ano yung mga i-expect natin sa phone na to. Pag-usapan muna natin yung presyo. Nakita ko sa Shopee na yung 8256 na variant ay 12,499 pesos at yung 12256 na variant naman ay 14,499 pesos. Pero itong unit na nasa akin na 8256 na variant ay nabili ko lang ng 10,999 pesos nung launch nila sa kanilang early bird promo. Pero kung hindi ka naman nakaabot sa early bird promo, posible ka pa rin na maka-discount dahil napansin ko na nung 5.5 sale, bumaba ulit sa 10,999 pesos yung 8256 na variant. So, hindi ko din sure pero maganda na abangan mo to sa susunod na sale kasi baka sakali na bumaba ulit yung presyo niya at baka makuha natin to ng mas mura. Pagdating sa unboxing experience, kagaya lang din ng usual. So, pagka-open natin ang box, unang makikita natin yung phone. Kasunod, yung ilang mga documentation kasama yung warranty card. Tapos may kasama din siyang case at dito sa pinakailalim makikita natin yung charging brick niya na supported hanggang 45 watts na fast charging. At syempre may kasama ding USB Type-A to USB Type-C na cable. At hindi mawawala yung ating SIM ejection tool. Ito nga pala yung itsura niya kapag walang case at talagang may kanipisan din. Nagandahan din ako sa design na to. Hindi ko in-expect na maganda rin pala yung Galaxy Black. Isa pa, nagustuhan ko rin na matte finish yung back panel niya at hindi talaga kakapitan ng smudges and fingerprints kahit gamitin natin ng walang case. Ngayon, kung ilalagay naman natin yung case, ganito yung itsura niya. Makikita din natin na protected yung camera niya. Tapos yung malaking bahagi dito sa likod ng case, may pagka-rubber tapos may texture din siya. Kaya kapag naka-case tayo, hindi basta-basta dudulas sa kamay natin yung phone. Sa buttons and ports, makikita natin sa right side ng phone yung kanyang volume up and down buttons. Nandyan din yung kanyang power button. Tapos sa left side naman, nandito yung tinatawag ni Tecno na one tap button. Napansin ko lang talaga agad dito na medyo loose ng konti yung kanyang mga buttons. Dito sa ilalim makikita natin yung speaker, USB Type-C port, microphone at yung SIM tray. Unfortunately, wala tayong SD card slot sa phone na to at wala rin tayong headphone jack. Nandito naman sa top yung secondary microphone, IR blaster at yung kanyang secondary speaker. At supported na rin pala ng Dolby Atmos yung mga speakers niya. Pagdating naman sa speakers, yung loudness okay na okay. Hindi ako masyadong nakulangan. Okay din yung sound quality niya. Kaso nga lang, medyo nakulangan lang ako ng konti dun sa part ng bass. Tapos hindi rin balance yung sound kasi mas mahina yung secondary speaker niya compare sa main speaker. Pagdating sa kanyang build, plastic lang yung materials na ginamit sa back panel niya pati na rin yung sa frame. So mukha lang metal yung frame niya kasi sobrang glossy. Pero plastic lang talaga yan. Ngayon, meron na rin tong IP68 and IP69 na rating. Meaning, dust and water resistance yung phone. Pero hindi ibig sabihin yan na waterproof na yung phone natin. So hanggat maaari, dapat na iwasan pa rin nating mabasa o malubog sa tubig yung phone natin. Yung IP rating niya, para lang kung sakali man na aksidenteng malubog sa tubig yung phone natin, hindi tayo masyadong mag-aalala dahil may extra protection tayo. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang display. So, naka-curved AMOLED na display na to with 1080p resolution and 144Hz na screen refresh rate. Pagdating naman sa protection ng display, mga Corning Gorilla Glass 7 ay tayo dito, tapos meron na rin naka-install na screen protector. So, hindi tayo masyadong mangangamba na magkakaroon agad ng scratches yung screen natin. Ngayon, sa quality naman ng display niya, nagandahan din ako kasi napaka-vibrant ng kulay at napaka-rich din ng colors. Well, yan naman talaga yung i-expect natin dahil nga naka-AMOLED na to. Pero syempre, kung hindi ka kontento sa kulay niya, pwede kang pumunta sa display settings, sa color style at dito, may dalawang option tayo. Yung original color, which is yung default niya, at yung bright colored. Tapos, pwede pa rin nating matimpla yung color temperature niya depende sa preference natin. Ngayon, naka-wideband L1 na rin yung phone na to, meaning, makakapag-play tayo dito ng mga HD content sa mga streaming platforms at may utilize talaga natin yung ganda ng display nito. Ngayon dito sa kanyang screen refresh rate settings, makikita natin dito na meron tayong tatlong options. Auto select, standard at high. Ang pagkakaiba ng tatlo, yung standard nakalock siya sa 60Hz. Yung auto select at high halos parehas lang din.
most of the time parehas lang sila na naka 120Hz. Tapos pareho din silang bababa ng 60Hz kapag hindi natin tinatouch yung display. Ang kaibahan lang ng high umaabot siya sa 144Hz kapag nasa settings tayo. Pagdating naman sa brightness, wala akong nakita na specific na binanggit ng Tecno kung ilang nits ang peak brightness nito. Pero sa paggamit ko nito for more than 2 weeks, kahit gamitin mo to outdoor, hindi ka talaga makukulangan dun sa brightness nito dahil okay naman talaga at visible pa rin yung mga contents na nasa display. So overall, maganda talaga yung display niya, napaka-rich and vibrant ng kulay. Ang ganda ng color reproduction dahil nga naka-AMOLED na to. Yun nga lang, curved display to, so merong mga taong hindi gusto yung curve. Pero kung hindi naman deal breaker para sa'yo yun, panalong panalo yung display niya. At dahil nga naka-AMOLED na rin to, in-display na rin yung fingerprint scanner niya. At kahit na optical lang yan, napaka-accurate pa rin naman. At sa paggamit ko dito for 2 weeks, napansin ko rin na mabilis talaga yung fingerprint reading niya. Ngayon, pagdating naman dito sa kanyang camera, naka 50 megapixel na Sony LYT700C na sensor tayo dito. Tapos, meron siyang 8 megapixel na ultra-wide. Pagkatapos, naka 50 megapixel na rin yung kanyang front camera, pero hindi siya Sony sensor. At itong camera niya ang isa sa ipinagmamalaki ng Tecno sa phone na to. Sinabi nila sa kanilang website na number 1 daw yung Tecno Camon 40 Pro 5G sa DxOMark under $600 or around 30,000 pesos na category. At chinek ko nga yung website ng DxOMark at nakita ko na number 2 na siya dahil nasa number 1 na si Pixel 9a. But still, napaka-impressive pa rin yan considering na yung presyo ng phone na to ay wala pang kalahati ng $600 na category. Ngayon, pagdating naman sa overall quality ng mga photos, makikita natin na talagang sharp and detailed yung mga pictures niya. Isa pa nagustuhan ko rin na hindi ganun kasaturated yung mga photos na makukuha natin dito at napaka-natural looking lang. Pero kung gusto niyo naman na medyo matingkad yung kulay, pwede niyong palitan yung color style niya at may dalawa pa tayong pagpipilian bukod sa standard, yung bright and yung common. Tapos malaking tulong din yung OIS ng main camera nito dahil kapag mag-shoot tayo ng mga photos sa low light hindi blurry yung output na makukuha natin. Ngayon, pagdating naman sa video capability ng phone na to, kaya niya mag-record ng hanggang 4K at 30fps. At isa pang magandang bagay available yung video stabilization niya sa kahit aling resolution na piliin natin. Hindi gaya sa ibang phone na kapag naka 4K ka at itinurn on mo yung stabilization, bababa sa 1080p yung resolution. Video test 4K at 30fps na naka-on ng stabilization. Pag-usapan naman natin yung kanyang performance. So, this phone is powered by MediaTek Dimensity 7300 Ultimate. Meron tong 8GB of RAM na pwede pa rin nating ma-extend up to 16GB through NAND Fusion. Naka-iOS 15.0.2 na din tayo dito on top of Android 15. Ngayon, ang nakuha kong Antutu score dito ay umabot ng 700,000 points. So, hindi na rin masama para sa presyo niya, mga everyday task, kayang-kaya. At dahil okay na rin naman yung performance nito, pwede na rin to sa mga games na hindi sobrang bigat ang graphics. So sinubukan ko nga ito dito sa Asphalt at okay naman, smooth naman yung gameplay at wala akong naranasan na FPS drop. So nakakatuwa lang na as a camera centric phone, hindi lang sa camera nag-excel yung phone na to. Pwede rin siyang magamit ng smooth sa gaming. Ngayon, pagdating sa software support, ipinangako sa atin ng Tecno na aabot hanggang 5 years ang software support nila sa Camon 40 series.
Ang sabi ng Tecno, makaka-receive tayo ng 3 years of major software updates, so meaning aabot tayo hanggang Android 18 sa phone na to. Pagkatapos nyan, may additional 2 years pa tayong may marireceive ng mga security patches. Pagdating naman sa battery, ang phone na to ay merong 5,200 mAh na capacity at supported niya hanggang 45 watts na fast charging. Pagdating sa battery performance, saktuhan lang din naman, hindi naman sobrang impressive. Kung ano yung na-experience ko sa ibang phones na naka 5,000 mAh, halos ganun lang din. Ang usual na screen on time ko dito karaniwan ang umaabot ng nasa around 7 hours. Ngayon dito sa battery settings, makikita natin dito yung battery health and charging. At kung titingnan natin yung battery health, makikita natin na nasa 100% pa rin yung maximum battery capacity ng phone na to after using this phone for more than 2 weeks. Which is a good thing kasi nakita natin na hindi ganun kadali mag-degrade yung battery niya. Tapos inilagay na rin ng Tecno dito yung mga tips kung paano mapapahaba yung lifespan ng battery ng phone natin. Tapos dito meron na rin tayong charging protection. Pwede tayong pumili sa kung hanggang ilan lang yung maximum na charge level ng phone natin para maiwasan na rin yung overcharging at para mas mapahaba pa yung lifespan ng battery. Tapos dito may bypass charging na rin tayo. So magandang feature din yan para kung sakaling magigames tayo dito ng mga ilang oras hindi maapektuhan at hindi magdidegrade yung battery lifespan ng phone natin. Okay, so overall aspect ng phone na to, masasabi ko na isa to sa mga sulit na smartphones ngayong taon. Kahit na hindi pa naman nare-release at marami pang marirelease, isa to sa mga sulit na smartphones ngayong taon. Merong napakagandang display na naka-AMOLED at 144Hz na refresh rate. Tapos merong napakagandang camera at naka-Sony sensor na rin na merong OIS at kayang mag-record ng video hanggang 4K. At syempre pagdating sa performance maganda na rin para sa presyo niya. Pagdating naman sa battery saktuhan lang din. Hindi sobrang impressive pero okay na rin. Yung charging speed niya saktuhan lang din. Yun nga lang meron ilang mga cons pero kung para sa akin lang naman hindi naman yun deal breaker. Kagaya na lang ng curved na display, para sa akin cons yan at mas prefer ko yung flat na display. Tapos wala na tayong SD card slot, wala ring 3.5mm headphone jack. Tapos sa speakers, malakas naman, medyo nakulangan lang ako sa bass. Pero again, kung hindi naman deal breaker para sa iyo yung mga cons na binanggit ko at sapat na para sa iyo yung specs nito, talagang maire-recommend ko para sa iyo itong Camon 40 Pro 5G. Pero syempre, recommendation ko lang naman yan kasi at the end of the day, kayo pa rin naman yung magde-decide kung aling phone yung gusto nyong bilhin. Yan lamang po sa video nito at maraming salamat sa panonood.